Sa loob ng banal na simbahan, ang mga kamay na nagbabasbas ay siya palang kamay na kumikitil ng buhay. Isang paring dapat ay gabay ng kaluluwa, naging mitya ng kamatayan para sa 57 katao. Hindi ito katahang-isip, kundi isang madilim na kabanata sa ating kasaysayan noong panahon ng Kastila. Paano naging halimaw ang isang lingkod ng Diyos? Ito ang kaso ni Padre Severino Malyari, ang naitalang kauna-unahang serial killer sa Pilipinas. Taong 1816 hanggang 1826 sa bayan ng Magalang, Pampanga. Si Father Severino Malyari ay isang iginagalang na paring Pilipino. Ngunit sa likod ng kanyang abito, may isang lihim na ritual na nagaganap. Sa loob ng 10 taon, misteryosong nawawala ang mga residente sa kanyang parokya. Umabot sa 57 katao ang kumpirmadong pinaslang ni Malyari. Ang motibo, hindi pagnanakaw, kundi isang baluktot na paniniwala. Sinasabing may mental illness ang kanyang ina at naniwala si Malyari na ito ay kinukulam. Ayon sa kanyang delusyon, gagaling lamang ang kanyang ina kung mag-aalay siya ng mga buhay sa pamamagitan ng pagpatay. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang mapalapit sa mga biktima. Marami sa kanila ang pinaslang sa paraang brutal at itinago ang mga labi sa paligid ng kanyang nasasakupan. Subalit walang lihim na hindi nabubunyag. Noong 1826, nagkasakit si Padre Malyari. Ang kanyang mga kagamitan ay kinailangang iligpit ng mga tauhan ng simbahan. Doon tumambad ang katotohanan. Natagpuan sa kanyang silid ang mga dugoang damit at mga kagamitan ng mga taong matagal nang nawawala. Inamin ni Malyari ang lahat ng krimen. Sa halip na magsisi, iginiit niya na ginawa niya lamang ito para sa kaligtasan ng kanyang ina. Ang hatol, dahil sa bigat ng kanyang kasalanan at ang tindi ng galit ng publiko, si Father Severino Malyari ay hinatulan ng kamatayan. Noong 1840, siya ay binitay sa pamamagitan ng garote sa Bagumbayan na ngayon ay Luneta. Si Malyari ang kauna-unahang Pilipinong paring binitay, ilang dekada bago ang Gomburza. Ngunit ang kanyang bitay ay hindi dahil sa pag-aalsa, kundi dahil sa dugong dumanak sa kanyang mga kamay. Namatay ang kanyang ina habang siya ay nakakulong, isang patunay na ang lahat ng kanyang alay ay nauwi sa wala. Ang kaso ni Padre Malyari ay isang masakit na salamin sa ating pagkatao. Nagpapakita ito na ang kasamaan ay walang pinipiling kasuotan, katayuan o relihiyon. Kapag ang pagmamahal ay naging obsesyon at ang pananampalataya ay nahaluan ng kabaliwan, sino pa ang ating mapagkakatiwalaan? Ang katarungan ay nakamit sa Bagumbayan, pero ang 57 kaluluwang nawala ay mananatiling paalala na kahit sa loob ng banal na lugar, ang dilim ay pwedeng magkuble. Maging mapagmatsyag, kilalanin ang bawat kilos dahil minsan ang lobo ay nakadamit tupa.